Po ng ilang youth scoopers ang malaking aksidente sa Alfonso, Cavite kahapon. Ayon kina youth scooper CJ Bautista at Jessica Fenol, nawala ng preno ang 22-wheeler na ito na puno ng graba pasado alas 12 ng tanghali. Bumangga po ito sa 3 sasakyan, sumadsad sa isang computer shop at compound bago nalaglag sa kanal. 2 sa mga pahinante ang patay matapos matabunan ng graba ng tumagilid ang truck. Patay rin ang isang bystander. Nakuna naman ni youth scooper Rensley Mangahas ang buhawing ito sa barangay Palasinan, Cabiao, Nueva Ecija. 30 minuto itong tumagal at ayon sa isang residente, natangay ang isang kubo sa bayan ng Entablado. Kaya po mga kapuso, pwede pa rin magpadala ng mga video o letrato na mahalagang balita. Mag-logon lang sa www.uscoop.tv. Para naman magpadala ng text sa MMS, i-text ng scoop, space, message, space, ang inyong pangalan at address at ipadala sa 4627. Paalala lang po sa ating mga youth scooper, yun lamang po mga video at retratong pagmamay-ari ninyo mismo ang ipadala sa amin. Idinaan sa pagbibisikleta ng ilang sundalong pagsulong nila sa magandang pamamahala ng gobyerno at kapayapaan sa bansa. Yan pong tintukan ni Dano Tingkungko. Di napaatras na manakanakang bugso ng ulan at makulimlim na kalangitan ng mga sundalong ito. Hindi baril ang hawak nila at hindi tangke ang kalaban. Sa halip, mga bisikleta. Bahagi ito ng isinusulong nilang kampanya para sa good governance at kapayapaan sa bansa. Nakabandera ang iba't ibang kagamitang pandigma ng Air Force. Pero naniniwala pa rin ang mga taga-Air Force na mas mabisang sandata ang makuha ang loob ng mga kalaban. Whilst before, we go for armed confrontations with the elements that is threatening the security of the state internally. So ngayon it's winning the peace. Everything is hinged to that effort. Economic stability, peace and security. Kaya sa gitna ng umiinit na bantang seguridad sa Spratly Islands at mga umuugong na banta ng terorismo sa bansa, mananatili daw muna silang panghuling solusyon sa problema. Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Hi mga kapuso! Nalilink kayo ng Filipino-Japanese starstruck Avenger na si Nina Kodaka sa Japanese actor-producer na si Jackie Wu. Ano nga ba ang real score sa kanila? Makichika kahit katatibayan. Magkasabay na dumating nitong Martes mula Japan ang Japanese actor-producer na si Jackie Wu at ang starstruck Season 5 Avenger na si Nina Kodaka. Very nice actress. Maybe inisip ko next pelikula ko kasama. Usap-usapan na may namumuo ng relasyon sa dalawa matapos magkasama magkatrabaho sa ilang proyekto. Usap-usapan din na nagli-live-in na raw sila. Hindi talaga totoo. Tinakilala daw niya ako sa family niya. Ayun, natawa rin siya dun kasi siya daw, hindi rin daw niya nakikita family niya. Malaki raw ang utang na loob ni Nina kay Jackie dahil nakitaan raw siya ng galing sa pag-arte. Naging close ang dalawa na magsimula ang taping para sa isang independent film na nakatakdang ipalabas sa Pilipinas sa susunod na taon. Katatibayan, updated sa showbiz happenings. On public display na for the first time ang agaw-pansing meat dress ni Lady Gaga. Tampok ito sa isang exhibit sa Rock and Roll Hall of Fame and Museum sa Ohio sa Amerika. Ibiniyahe ang delicate meat dress with its matching meat headdress, meat shoulder bag, and meat shoes mula sa Los Angeles, California. Isinakay sa climate-controlled truck upang ma-preserve ang karne. Sinuot ito ni Lady Gaga sa MTV Music Video Awards last September. Simbolo raw ito ng kanyang pagsulong ng human rights. Susunod, Floyd Mayweather Jr. inutusan na ng korte sa Amerika na sagutin ang kasong isinampa laban sa kanya ni pambansang kamao Manny Pacquiao. Wala pa kabalay. Mga pagkaing 100% organic, tampok sa Tastyval sa Quezon City tuwing Sabado. At fans ni Miley Cyrus, todo enjoy sa kanyang concert kagabi. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras.